A day in my life as a probinsyanong Bicolano. Madalas na nga palang umulan dito sa amin mga mare. Kaya naman naisipan ng asawa ng kapatid ko na igawa ako ng kulungan ng mga manok. Daming kahoy nga ang natira dito sa paggawa ng bakod. Yan na nga ang ginamit ng asawa ng kapatid ko sa paggawa nga ng kulungan ng mga manok ko. Natanong ko nga siya kung kulang pa nga yung coco lumber na gagamitin at sabi niya sakto na raw yun. Sa wakas nga ay meron na ngang magandang kulungan ang mga manok ko. Naghahanap kasi ako sa magagawa ng kulungan ng mga manok dahil wala pa yung brother-in-law ko kasi nasa trabaho pa siya. Salamat nga sa Diyos at pinayagan siyang umuwi. Pagdating niya nga, sinabihan niya ako na gagawin niya na lang nga daw yung kulungan ng mga manok ko para hindi na nga ito nababasa ng ulan. Ano ba naman, nakita niya dito kung paano umulan talaga. Sobrang lakas ng ulan at ang hangin nung unang araw niya dito sa amin. Dami ko naman nga maring nasabi, eto na nga gawa na. Patuloy ka nga maring nanonood nitong video ito, mag-follow and share ka na rin ng mga video ko dahil sa katapusan mamimili tayo na bibigyan ng GCash. Mamimili nga pala ako maring ng mga top sharers. Kaya ano pang hinihintay mo, pindutin mo na ang follow at mag-share ka na rin ng mga video ko. Maraming salamat nga pala sa mga taong sumusuporta sa likod ng paggawa ko ng vlog. Siya nga pala mga mare, ito lang pala ang dinagdag ko dito, yung green na mesh net. Bumili na rin nga pala akong 4 klase ng pako. At sabi niya nga ay wag na daw akong bumili ng pako kaso kalawangin na yung mga pakong gagamitin niya. Kaya bumili na lang talaga ako sa city ng mga bago. At syala mga mare, ang ganda na ng pagkagawa. Nakikita ko na talaga yung gusto kong i-look forward na kulungan ng manok. Hindi na nga pala ako magbabayad ng tao para gumawa nito dahil ginawa niya na lang ito ng libre. Kaya naman nga mare, sobrang pasalamat ko talaga dyan sa asawa ng kapatid ko. Andito na nga pala kami sa part na sa paggugupit nga nitong yero. Sabi ko nga ilagay ito sa dalawang kanto dahil kapag umahangin nga at umuulan dyan talaga lagi. Lakas nga ang impact dyan ng hangin lagi sa kaliwa at kanan. Habang gumagawa nga siya ay tinulungan ko na itong iabot ang mga pako at martilyo na gagamitin niya dito sa pagpukpok ng yero. Matagal ko na talaga itong pinagpaplanuhan na gawa muna ng kulungan ng mga manok bago nga yung garden ko. Kaso madalas yung pag-ulan kaya pinauna ko na muna talaga ang paglalagay ng bako dito sa garden ko. At para safe na rin nga kami at meron na talaga mga ultanan or meron na bang nakalagay na mga bakod. Ilipat na nga pala namin yung kulungan ng mga manok dahil sobrang bigat nga nito. Bago nga daw lagyan ng yero or yung bubong, talagang ilipat na ito kasi mas lalong bibigat pa ang mga ito. Inalis lang nga pala namin yung mga damo-damo dyan at yung mga buko nga ng banana or ng saging. Mabuti nga at marami ditong bata sa amin na tutulong sa amin kaya tinawag ko na lang yung pamangkin ko at yung kapatid ni Abby. Hulaan nyo na lang nga mga mare kung anong ginagawa dyan ni Kumaring Abby habang ginagawa ito ng brother-in-law ko. Nakatulog nga pala ako sa mga oras na ito mare at biglang bumugso yung lakas ng ulan. Nagulat nga ako dahil hindi tumitigil yung brother-in-law ko sa paggawa ng kulungan at gusto niya na rin itong matapos. Kaya naman mga mare, pagkatapos ng ulan ay binisita ko kung ano ng sitwasyon ng kulungan ng mga manok at syala, ito na nga mga mare, ang ganda na. Halos matatapos na nga ito at may mga net na rin yung harapan ng kulungan ng mga manok. Kalimutan ko nga pala mga maring takpan itong azola kaya tingnan nyo lumipad sa taas. Nagsitapunan yung mga azola ko. Tinanggal ko kasi yung yarong nakatakip dito. Puno na naman din nga ng tubig yung mga garden ko mga mare. Pag sunod-sunod na talaga yung pag-init, papadampingan ko na rin ito ng mga lupa para hindi na dito binabaha sa aking garden. Malusog din pala yung kangkong ko at yung mga kamote. Mga bandang alas 4 na nga pala ito at hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa. Talaga naman hindi pa talaga titigil yung ulan na to at meron na naman kasunod. Kailan ka na ba kasi ulan titigil? Ano ba naman yan? At sabi nga ni mama na abutan niya itong ginagawa, sabi niya iwag na muna daw ilipat yung mga manok dito dahil end of the year na. Patapos na daw nga yung taon, dapat nga daw ito ilipat sa New Year or January 2 na kasi bagong taon to, bagong buhay. Ito kasi yung madalas na pinaniniwalaan namin din dito kaya susundin ko na lang yung sabi ni mama. Kung hindi ko pa pala sa inyo napapakita mga mare, ito nga pala yung itlog ng mga manok kong Brahma. Brown egg siya, sobrang cute at ang lalaki pa. Kaya naman talaga mag-order na naman ako ng incubator para dito. Gusto ko kasi makaparami ng mga Brahma kasi ang lalaki nilang tingnan at ang tataba. Inihanda na rin nga pala namin yung ulamin namin ngayong gabi at ito nilabas lang namin yung manok sa freezer. Habang yung mga pamangkin ko ay nagsisimula na rin nga sa pag-igib na tubig na gagamitin namin. Yung iba naman ay nanonood talaga ng movie kasi tapos na nilang gawain yung mga gawaing bahay. Dahil nga na ay nagugutom na kami at wala kaming snack kaninang tanghali ay ito yung lulutuin namin. Magluluto kami ng pansit canton. Si Abby na lang din daw nga ang luluto nitong pansit canton. At alas 5 na nga sa mga oras na ito talagang paggabi na rin. Tinawag ko na rin nga pala ang brother-in-law kung dyan na kumain na muna ng snack or merienda namin kasi hapon na talaga. Munti ka na rin nga pala ako ditong madulas mga mare, syala. Ito na nga mga maring improvement dito sa kulungan ng mga manok natin. Bukas niya na nga pala ito ipagpapatuloy mare dahil sobrang madilim na rin talaga. Binalikan ko rin din nga yung pinapakulo namin tubig para sa pansit canton. Naghintay lang din kami ng ilang minuto at eto kulo na rin yung tubig. Inilalagay na rin pala ni Kumaring Abby yung pansit canton para lumambot ang mga ito. Sobrang tuwa na naman nga ni Abby dahil nakasama na naman daw siya sa vlog ko. Sabi ko nga sa kanya, bilis-bilisan kasi sobrang gutom na ako. Wala kasi kaming meriendahan. Siguro gabihan ko na rin ito kasi 5:30
6:30 na sa mga oras na ito. Hindi daw nga siya makapaniwala dahil artista na siya, nakikita niya na yung sarili niya nga sa Facebook or sa cellphone niya, kaya share niya rin daw nga itong mga videong ito. Sobrang bait nga pala ni kumari kong Abby at yung childhood friend ko yan, at yung ate ko naman tingnan niyo kumakain ng marshmallow. Tara, na ito na nga luto na mga mare at tara kain tayo. Pagpasensyahan nyo na nga mare kung sobrang bilis kong kumain dito at marami akong sumubo, talagang gutom na ako. Bye bye!